Good morning in Christ, everyone, and have a blessed day. Our scripture reading for today is from the book of John, chapter 15, verse 4. Remain in me as I remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Amen. Manatili kayo sa akin, gaya ko naman na nananatili sa inyo. Walang sanga ang makapagbubunga ng mag-isa. Ito ay dapat manatili sa baging. Hindi rin kayo makapagbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. Ang sabi ng Panginoon sa passage natin ngayon ay, if you remain in me, I will remain in you. At ang sabi nga ng Panginoon ay, ang Panginoon ay laging nananatili sa atin. Kaya tayo, kung tayo ay nananatili na sa Panginoon, huwag na tayong lumabas pa, huwag na tayong pumunta pa kung saan gusto nating puntahan na hindi align sa kagustuhan ng Panginoon. Kasi ako po ay naniniwala na ang buhay natin ay in the hands of God. Kapag tayo ay nasa kamay na ng Panginoon, wala tayong dapat ipag-alala dahil ang Panginoon ay alam niya kung anong makakabuti para sa atin. At ang sabi niya nga, kahit anong gawin natin, kung hindi tayo mananatili sa Kanya, ay hindi tayo magkakaroon ng bunga. Ano bang ibig sabihin ng bunga na tinutukoy ng Panginoon? Hindi tayo magkakaroon ng ano pa mang blessings kapag wala tayo sa Kanya. Kaya dapat, kung tayo ay mananatili sa Kanya, blessing after blessings ang ating makakamtan. At ako po ay naniniwala doon ako po ay naniniwala dito dahil many times na experience ko na as a living witness sa gawa ng Panginoon sa akin na nananatili lamang ako sa Kanya, ibinigay ko ang buhay ko sa Kanya, isinurrender ko ang lahat sa Kanya at ako'y humihingi lamang ng Kanyang feeling of the Holy Spirit dahil kapag ang Holy Spirit ay nasa iyo na, if the Holy Spirit dwells within us, ay hindi tayo mapapasama dahil ginaguide tayo ng Panginoon, ginaguide tayo ng Holy Spirit sa araw-araw na huwag tayo magkamali sa ating mga gagawin sa araw-araw. Kaya tayo ay patuloy ang pamumunga kung tayo ay nasa kamay ng Panginoon lamang. Wag na tayong umalis sa kanyang kamay, sa kanyang mga kaharian, dahil kapag tayo ay nasa kanyang kaharian, wala tayong dapat alalahanin, hindi tayo magkakaroon ng anumang problema. Magkaroon man tayo ng problema ay madali natin itong malampasan dahil alam ng Panginoon na ang tanging kasagutan lamang sa lahat ng kanyang problema, sa lahat ng ating problema ay ang Diyos lamang ang bukod tanging makakasagot sa lahat ng ito. Hindi ang mga kung sino pa man, hindi ang mga boses ng mga tao ang makakaresolve ng anumang problema natin, kundi ang makakaresolve lang ng lahat ay ang only in the name of Jesus Christ dahil siya ang may likha sa atin. Ayaw ng Panginoon na tayo ay mapasama. Ayaw ng Panginoon nang tayo ay naghihirap. Ayaw ng Panginoon na tayo ay pinaparusahan. Kaya ang gusto lang ng Panginoon ay manatili tayo sa Kanya at i-share natin ang blessings, i-share natin ang salita ng Diyos dahil yan ang gusto ng Panginoon. Kaya ito pong ginagawa ko ay isinishare ko sa inyo upang mabless din kayo sa lahat ng kagustuhan ng Panginoon. Dahil nga sabi ko sa inyo, ako po ay nanggaling sa matinding pagsubok na advanced lung cancer stage 4, subalit nang ako ay ibinigay ko sa Panginoon at nanatili ako sa Kanya at ako'y nararamdaman ko po na nananatili rin ang Panginoon sa akin.
because I am the temple of God. Yun ang aking ang pinangahawakan, na hindi ako dapat mag-alala, gumaling ka man o hindi, dahil nasa iyo ang Panginoon, nasa iyo ang Holy Spirit. Huwag ka dapat mag-alala, dahil alam ng Diyos kung saan kanya dadalhin. At alam ng Diyos kung ano ang mga kailangan natin. And I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.